Sa loob ng 20 taong paglilingkod sa bayan ng San Diego, ilan lamang ang nagatid sa aking pag-alis. Saan mo makikilala ang kamangmangan ng mga Indio? Salamat at dumating ka. Aking ipinakikilala ang anak ng aking namayapang amigo. Hayaan niyo pong ipakilala ko ang aking sarili. Ako, si Crisostomo Ibarra. Aba, Padre Damaso, ang dating kura sa aking bayan at ang matalik na kaibigan ng aking ama. Ipagpawanin po ninyo, kila ako'y nagkakamali. Ako nga ang dating kura na iyong tinutukoy, ngunit kailanman na hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Binata, mag-iingat ka. Ano po bang dapat kong ipag-ingat, Teniente? Aking ipapahayag sa iyo. Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng iyong ama. Crisostomo. Crisostomo, anak ko. Ako ba'y lagi mong naaalala? Hindi mo ba ako nalimot sa iyong maraming paglalakbay? Kahit saan man ako mapadpad ay hindi ko pa rin malilimot ang aking minamahal. Ibig mo bang sabihin wala kang nakita magkagandang mutya sa mga pinuntahan mo? Totoo nga na marami akong nakitang kagandahan. Ngunit iba pa rin ang kagandahang iyong tinataglay. Hindi pa rin nagbabago ang tamis ng mga salitang iyong sinasambit. Nakalimot ako na may tungkulin akong dapat tuparin. Dapat akong magtungo ngayon sa bayan ng San Diego. Tutakin mong maiging, Crispin! Baka isipin na sa gusto na mayroon tinatamad tayo. Eh kuya, nangihina na ako. Nandito kami para dakitin ang iyong magnanakaw na anak. Ngunit Ginoo, matagal ko na pong hindi nakikita si Crispin. Kung gayon ay sumama ka sa amin, hindi ka makakalaya hanggat hindi binabalik ng anak mo ang kaniyang ninakaw. Crispin! Basta na yung mga anak ko, nasa na kayo? Nandito na kayo, Isang mabuting tao ang iyong ama, Ginoo. Inuulit ko kayong pasasalamat at balang araw yung babalik ko to sa iyo. Nang buhay pa ang aking ama ay kayo ang kanyang nilalapitan ukol sa kanyang mga suliranin. Nais ko pong pagpayuhan niyo ako sa pinaplano kong pagpapatay ng paaralan. Isang paralan na siya ko rin pinangarap. Nararapat lang na sa kura kayong sumangguni kay mga Ibarra. Higit silang makakatulong sapagkat nasa kanila ang lakas. Kailangan mo din natatag ng iyong loob na siyang manggagamiting gabay. At ang mga mapagpanggap na iya'y nangangamatay at nabubulok sa loob ng bilangguan na wala man lang sapin upang himlayin ang kanyang bangkay tulad ni... Gusto na ang paglalapastangan mo sa banal na alaala ng aking ama. Alang-alang man lang sa akin, Ibarra. Huwag mo ituloy ang binabalak mo. Sa Europa dapat kayo manirahan, Ginoo. Kung inyong ipagpapahintulot, isasama ko kayo sa pagbalik roon. Di ko malilimutan ang inyong kagandahang loob. Ngunit kaligayahan ko ng manirahan sa lupang kinagisnan ng aking mga magulang. Ngayon din ay kailangan nilang lumayo sa buhok na ito. Ngunit bakit? Ipag-aalsa ang gaganapin at kayo ay isisigaw upang kayo ay mapahamak. Subalit, Pinoong Alvarez, wala akong kinalaman sa mga nagsipag-alsa. Wala kayo magpaliwanag, Ginoo, sapagkat kayo ay tinuturing utak na bagaan sa inito. Tumakas ka, mahal ko. At kahit saan ka humantong, ipakatatandaan mong pinakaiibig kita. Elias, sumama ka na sa akin sa ibang bansa. Di ko maaaring lisanin ang bayang ito. Tumakas ka na at ako na ang bahala sa kanila. Ikaw po ang doktor na tutulong na gumaling ang San Diego. O kaya ka rin ng ibang mayayaman dyan na magpipikit mata na lamang. Si Ibarra ang mahal ko. Kung hindi man siya makakatuluyan ko ay maliban sa pagpasok ng kumbento ay mamatay na lamang ako. Mamatay akong hindi nakikita. Ang ningning ng bukang liwayway sa aking bahay. Kayo ang makakakita. Salubungin ninyo siya. At huwag niyong kalilimutan ang mga nabulit sa dilim ng gabi.